Good morning world. So nandito na tayo ngayon sa White Bear Fly Fishing Lodge. Dumating kami dito kahapon pero sobrang nakakatamad lumabas kasi ang lamig. Sabi nila summer daw. Well, summer hanggang September na kasi ngayon. So officially parang autumn na or fall na. Pero ayun nga, 9 degrees Celsius today. So malamig na malamig siya and mukhang nagkamali din talaga kami ng pinagbukan itong Airbnb na to. Sobrang layo niya sa city, around 20 kilometers, and pag nilakad siya mga 3 to 4 hours. So ayun siya. Ang problem namin ngayon is kung paano babalik sa city. Sobrang ganda nung location, although yun na, isolated siya, para talaga siyang resort, mountain resort. Although tapat na tapat siya ng highway kasi ayan, highway na yan, pero after ng highway na yan, wala na. So, ito yung loob niya. Para siyang ranch. White Bear Fly Fishing. Sobrang ganda niya. Oh my God. And based dun sa mga nakita ko sa Facebook post nila, merong mga bears na naliligaw dito, which is yun yung isa sa mga kinakatakot namin, winter bears at saka ticks. So the best daw na dapat balot lagi kapag lalabas, lalo na sa kakahuyan, and literally nasa kakahuyan kami ngayon, and ito yung tinutuluyan namin. So yung bintana na yan namin, yan yung view namin kapag sumisilip kami sa bintana. It's a parang attic. And ito yung extension pa ng property nila. Meron silang parang garden dito in the forest. So nice. Ang ganda niya talaga, ang peaceful niya. If may sasakyan lang ako, I think magstay ako dito. So bumili kami ng bike, pero dadating yung bike this week pa. Ang pasok ko is tomorrow na. So isa yun sa mga problem. Kaya nag-double book kami. Magbubook ulit kami ng Airbnb for just 2 to 3 days sa town. Para for the first few days ng pasok ko. At saka yung nandun din kami sa town kapag halimbawa schedule na ng meeting namin with the bank sa Scotiabank. And then by that time, hopefully ready na yung bike, ma-deliver na siya. Ayan yung property, sobrang ganda niya. Perfect talaga, lalo na kung may sasakyan siguro. Pero ayun nga, wala akong sasakyan. Nakuha ko na lahat ng ID, pwera lang dun sa driver's license kasi kailangan pa nila ng history ng driving record ko sa Philippines. And ayun, pinakaiusapan ko yung kakilala namin sa Philippines na kunin siya sa LTO. Hindi ko sure kung gaano katagal yun i-process. Tour ko kayo ngayon dun sa loob ng room namin. Maliit lang siya actually, pero ayun nga, $900 lang siya for the whole month. Sobrang sulit. It's worth the price. And ang ganda ng sunflower, ang laki. Perfect siya kung I think pag nagka-bike na ako, and feeling ko hindi naman mag-snow pa soon, so I think perfect pa rin yung location. Ito yung mga nakapark dito na I think property ng lodge na to kasi pinopromote nila yung fly fishing, trekking, tsaka yun, river boating. So I think kanila lahat yan. Pwede rin namin gamitin tong grill na to. Ito yung pinaka-entrance ng cabin namin sa attic. So pasok tayo. Nasa second floor kami. Oops. Siya. Pagdating dito sa loob, medyo malamig na. Pero pag hinawakan mo yung mga doorknob, oh my God, parang kang humahawak sa ice. So, isa pang concern namin dito is walang lock. So wala kaming susi, walang keys
from the outside tong mga door na to. Pag umalis kami, hindi namin siya pwedeng ilak. Pwede lang namin ilak pag nasa loob kami. So, yung katapat namin, I think nagpa-fly fishing sila. Ayan, iniwan lang nilang bukas yung pinto. Ito yung room namin and shared yung toilet. Okay naman siya. Yan, ito yung shower tube and then ito yung CR. Malinis naman siya. Okay naman siya. And then ito yung room namin. Sobrang warm na pag nakapasok sa loob. Ayan yung pinagkainan namin kanina. Yan, maliit lang siya. May oven, at saka may ref, at saka may sofa. Pwedeng pagstayhan. And ito yung view sa bintana. Ayan. Kapag gabi, nagsisipagbalikan yung mga nag-book dito. So, napupuno yung parking area na yan. Ngayon, 2 sasakyan lang yung nakapark. Pero, pag gabi, may mga 4 or 5 pang sasakyan na magpapark dyan. Breakfast namin today, pie na kailangan lang initin. And then, itong power bowl. Coffee, dala namin yung coffee ko from the Philippines. Tapos ito binili namin from the grocery store. Marami pa kaming na-store na pagkain dito sa maliit na refrigerator nila. Ayan. For 4 days lang dapat yan. Pero medyo nakasobra yung order namin. And ito yung itsura ng cabin namin. Hindi siya ganun kalaki pero sobrang mura niya. $900 lang siya a month. Magstay kami dito for 1 month or until makahanap kami ng matutuluyan na kasing price or mas mura sa town. Mahirap dito kasi malayo siya sobra sa town, hindi siya walking distance. Yan yung view. So cabin to, parang more of a camping ground. Ang ganda ng view sa labas. Hindi ko sure kung makapagpalipad ako ng drone mamaya. And mas malamig yung temperature dito. 12 degrees Celsius na yung pinakamainit mamayang tanghali. Pero yun na yun. Puro microwavable food yung dala namin. And ayun nga, good lang siya for 3 to 4 days. So, nire-ration talaga namin yung pagkain namin dito. Sobrang useful din itong refrigerator nila at saka microwave. Tapos, merong maliit na lamesa. Sakto pang 2 tao lang talaga kapag kakain. And then, yung ibang gamit namin like basa and kutsara, hinuhugasan namin dun sa bathroom. Merong sink doon. Ito yung microwave oven meatball pie. Swedish meatball. I think first time ko lang makakain ng Swedish meatball. Hindi namin ito na-try sa IKEA nung nasa Pilipinas pa kami. Mukha naman siyang decent. Yan. Palamigin lang natin ng konti. 3 AM na. Tulog pa si Ran. Ayan yung higaan namin. So, mabait yung may-ari nitong Airbnb. Pumayag siya na isabay kami papunta sa city this morning around 7 AM. So, kailangan ko ulit mag-impake. Pero ngayon light lang kasi nag-book ulit kami ng accommodation dun sa Best Western. Dun muna kami for 3 days habang naghahanap ng malilipatan na malapit sa town or sa town mismo. So backpack lang yung dadalhin ko, enough lang for 3 days at saka yung mga gamit ko sa school kasi papasok ako sa school. Also nag-message na yung binila namin ng bike, ready na daw yung bike pick upin. So in case hindi kami makahanap ng matutuluyan sa town, meron kaming bike pang travel on our own and hindi na kami makikisabay dun sa may-ari nitong Airbnb. I think yun na lang muna today. Sobrang busy, sobrang daming kailangang asikasuhin at saka isipin.
Yun, kita-kits ulit next vlog. Bye-bye.